Mga kababayan, mga kaps, mga ilang araw na lamang po ang ating hinihintay para dumating ang araw ng rally na isasagawa ng Iglesia ni Cristo. So, puspusan po yung ginagawang paghahanda ng mga kapatid, lalo na yung mga nasa probinsya na gustong lumuwas papunta ng Maynila. So, ako pupunta ko diyan mga guys. Dito ako sa Mindanao ngayon. Meron na kaming plane ticket. So, magpa-flight na kami sa Saturday. Wow! Davao to Manila International Airport yung ating ticket. Okay, so ayan guys, oh. Handa na rin, no? Diyan sa ibang mga lugar natin, ang mga kapatid, may mga t-shirt nang na-imprenta, at yung iba, meron din mga, ball caps, no? Ayan. Pagdating dyan sa Maynila, kukuha tayo, no? Reserbahan nyo kami ng ilan ba kayo pupunta dyan? 3 kami ng friends ko saka ng aking sweetheart ko. So kita-kita tayo dyan mga guys, mga kaps, mga kababayan. At sana ay bigyan tayo ng magandang panahon. So topic natin ngayon guys ay etong makapagpapainit ng mga kalooban natin itong topic natin ngayon. Mga kababayan, no? Ito kasi para sa akin ay parang masamang pangitain ito, no? Sa kredibilidad ng hustisya at batas natin dito sa ating bansa. At syempre natural na tayong mga simpleng mamamayan sa bansang ito ay magkaroon ng mga, kumbaga, yung pag-iisip, no? Yung mag-anticipate na tunay na garapalan na, hayagan na ang masamang plano at mga balak ng mga nandyan na nakaupo at nakaposisyon sa ating gobyerno. Mga may kapangyarihan na nakaposisyon dyan sa upuan ng ating pamahalaan. Pero bago tayo guys magpatuloy, so magpapakilala muna tayo sa mga kababayan natin, lalo na dyan sa mga bagong viewers natin. So ito po ang inyong abang lingkod, Nobs Vlog, na nagpapasalamat lagi sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating YouTube channel. Kaya hiling natin, huwag lang pong kalimutang mag-like at isang napakalaking tulong na po yan para sa aming mga vloggers, no? Ang like niyo at doon din sa mga di pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na sa ating channel Nobs Vlog. Okay. So, eto mga kaps, mga kababayan, balik tayo sa ating pag-uusap. No? Ang talakayan natin ngayon mga kababayan, no? Ito yung tungkol sa kasado na ang pagbabalik ng Senate Blue Ribbon Committee hearing na ito ay gagawin na sa Friday, no? November 14. At syempre, nanatili si Senador Lacson na chairman dito. So, excited na ba kayo mga guys, mga kaps, mga kababayan? What? Okay, so dapat lang ma-excite kayo. Bakit po? Kasi nga po sa araw na yan, ng hearing na yan, ay maraming mga sorpresa, no? Ang Senator Ping Lacson nga lang dahil meron siyang sorpresa na isang witness, no? At ito pa yung isang sorpresa mga guys. Etong si Sergeant Orly Gutesa, magpapakita na. So sa araw na yan ng hearing, ayan, sisipot daw siya dyan, no? Magpapakita na siya dyan. Okay? So, di ba, talagang exciting na, no? Yung mga araw na yan. Dahil sa, yun nga, maraming mga pasabog sa araw na yan. At kasabay na rin nasa sabog ang inyong mga butsi. Butsi, Bakit? Bakit sasabog ang mga butsi? No?
Ano ba yan, Ginob? Sabihin mo na. Ano ba yung masamang balita? Ito po, yung balita ngayon, no? Na, siyempre, makalat na rin yan sa social media na itong si Orly Gutesa na magpapakita na sa araw ng hearing na yan, no? Sa araw ng Biyernes. Yan, ay kung hindi kung hindi uurong ang yag balls niya, ha? What? Kung talagang maninindigan na siya na magpapakita, ha? No? Dahil ang matindi dyan, mga guys, ay tutuloy na yung pagkanta niya. O, di ba? Kumanta na siya nung nakaraan, yung unang hearing pa lang. So ngayon, tuloy yung gagawin niyang pagkanta. Yun nga lang, mga guys, ay mag-iiba siya ng nota. Iba yung tono at syempre, pag ibang tono, nota, abay iba na rin ang lyrics. Ay na lang. Paano ngayon yan, mga guys, no? Patay kang bata ka. Di ba? Pero sandali. Bago tayo mag-react, ano ba yung kakantahin niya? Ano ba ang tuno ng awit ni Gutesa? Baka naman maganda, no? At baka magustuhan natin. Bagamat mag-iiba yung tono, mag-iiba yung lyrics, baka naman maganda naman at parang ibig sabihin, baka may follow-up, no? Pero eto, panoorin natin na meron akong na kuhang video clips. Maigsi lang ito. Panoorin natin at saka natin bibigyan ng komentaryo. Magugulat ka dito? Oh. Ano na? Eto na. Ninenervous ako, nagpapalpitate ako Nako po. Hindi ba ako Sinasabi humihigop ko na ng nga ba eh, Hindi ba ako humihigop ng kape, nagpapalpitate ako ngayon Oo. Ano sabi? Dadalo si Orly Gutesa. Ha? Di ba hinahanap to, nawawala? Oo nga, oo. Kumpirmado na kung dadalo. Alam mo kung sino nagsabi? Sino sabi? Si dating Congressman Mike Defensor. Oo. Same tone. Eto ang problema. Oh. Nako, yun na. Eto na, ito yung sinasabi natin. Kaya yung sinasabi ko, same ba ang tono? Ganun pa rin ba ang gigitara si Mike? Mukhang kakanta siya ng ibang awitin, si Gutesa. Ayun na. Kasi, di ba nung karang, may gitara, may piano, magkakatono sila Sabihin, nag-iba na ng tono ni si ngayon? Totoo ba yan? Ang sabi niya, Jen, sabi ni Mike Defensor, 4 or 5 days ago, may nag-message pinarating sa akin. And ang pagkakaalam ko, ang sinasabi is, a-attend sila sa committee hearing. Okay. Pero ito ang nakakapangamba. As far as I know, ang worry niya ni Gutesa talaga is not for himself. Sa family niya talaga. Nako po, mga kababayan, mga guys. Sintonado pala ang aawitin niya. Yari. No? Paano ngayon yan? Mga kababayan, mga kaps. Kayo na magbigay ng komento. Diyan sa comment section natin, ilagay ninyo kung ano yung mga nasa isipan ninyo. Ilagay ninyo kung ano yung saloobin ninyo. At para makita, mabasa ng sambayan ng Pilipino. May nagsalita pa kung anong mangyayari. Ayan. Anong mangyayari sa pagharap ni... Posibilidad lang ito Posibilidad na mangyari sa pagharap ni Gutesa sa Friday. Ganun ba? Tiniyak niya na, hindi posibilidad. Ganon? Ganito talaga daw ang mangyayari. Nako. Oo. Sino yan? Pakinggan natin. Si Gutesa man at yung iba pang Marines ay magbaliktaran. Di ba sinisiraan na siya, naumpisahan na peke daw, yung nag-notarize, nag-falsify daw, kung ano-ano ang sinasabi. Wala naman naniniwala na sa inyo. Linilin lang ninyo ang sambayan ng Pilipino. Pero ang Pilipino hindi na po magpapaloko. Ma'am, pamilya na tinakot ay kay Gutesa, kay Orly Gutesa. O basta, yun na yun. Abangan na lang ang susunod na kabanata. So, No? Narinig natin, mga guys. Sintonado pala ang aawitin nito. No? Kayo na po balang mag-reaction, mga guys. Mag-opinion sa bagay na yan. Okay. Ito pa po, mga kababayan. Alam nyo ba na ang dahilan ng Gutesa, no?
sa pagdalo diyan sa hearing na yan, bakit lumitaw siya. Abay, ayon dito rin sa kanya na para daw sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Yun. Yari. Ibig sabihin, merong mga hindi nangyari, merong mga hindi magandang nangyari simula nung natigil etong hearing ng Blue Ribbon. Meron palang mga ano doon, no? Meron palang mga sinasabing mga gapangan, di ba, kanina? Sa komentaryo ng dalawang host doon sa Saganang Mamamayan, maaring ginapang, no? At syempre, kung ang kaligtasan ng tinutukoy dyan, abay, meron bang ginawang pagbabanta o pananakot? Kayo na po mag-comment sa comment section natin mga guys. Opinion, reaction natin, malaya po tayo dyan, mag-comment, reaction tayo. Okay? So, ito pa mga kababayan, no? Alam kasi natin nung unang nagpahayag si Sergeant Gutesa dyan, ang layunin niya ay para sa kapakanan ng taong bayan. So, Marines, di ba? Kilala yung mga Marines, matatag, matibay sa paninindigan, hindi natatakot. Patay kung lumaban. Pero bakit parang nagbago ang timplada? Mag-iiba yung tono. So, ay mahirap yan. No? Kung tama yung sabi ni Madam Aimee na magbabaliktaran na, oy, nalang. Oh. Sana huwag iyan ang mangyari sa araw na yun. No? Para sa akin, advice lang, diyan kay Sergeant Gutesa, pangatawanan natin yung pagiging Pilipinong marino natin, Marines. O baka naman nagkaroon ng impluwensya yung, sa akin lang, opinion ko lang yung pag-interview noon doon sa kanyang mga kasama, doon sa mga opisyalis nila, yung tungkol sa kustodiya niya, yung sabing kung saan siya nagtatago, sino ang kumukup sa kanya. Diba, dininay siya ng mga kapwa niya Marines, no? Diyan sa Manila, mga opisyal pa. Baka sa pamamagitan nun ay naramdaman ni Gutesa na, wala pala akong maasahang suporta dito. Parang hindi, wala akong makitang yung bang, depensa or suporta sa kanya ng mga kasama niya. Yun, opinion ko lang reaction ko lang kasi siyempre nung interview noon di ba? Deny ka agad yung kanilang ranking officials nila doon at saka yung mga spokesperson nila. Di ba? So, maaaring isa yun sa mga bagay na parang nagpahina sa kalooban niya. O di kaya, sabi nga, itong mga naging bakanting mga araw na walang hearing, baka ginapang na, no? Nakausap na. Syempre. Ito, opinion reaction ko lang Pag pera ang gumalaw, wasak ang paninindigan ng kahit sino man. Sila dyan mga matatatag na mga tao na yan Pag pera ang nasa harapan, bibinta yung kaluluwa sa Diablo. Bibinta na yung kaluluwa kay Satanas. Di ba? So, ano pang maasahan natin? Ano na yung kalagayan ng hustisya natin dito sa ating bansa? No? Yung batas na umiiral dito. May mga ganyang mga sistema, pamamaraan, no? Ng hustisya, husgado natin dito sa ating bansa. Okay. Wala tayong magawa mga guys, no? Hindi rin natin masisi si Gutesa. Dahil nga, katulad nga ng mga sinasabi ko, ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mga nakaupo dyan sa ating gobyerno. So, hawak nila ang batas. No? At nasa kamay nila ang kapangyarihan para dalhin sa direksyon na gusto nilang mangyari, no? Dadalhin nila sa direksyon na gusto nila ang pamamahala ng ating bansa. Ito po ang inyong lingkod, Nobs Vlog. Huwag kalimutang suportahan. Maraming salamat po.
Ingat po tayong lahat.